mo ba siya kanina, si Barsoto? Hirap na hirap siya sa topic, no? Daling-dali naman. Lagi naman yun, basta math-exam. Diyan siya. Nako, niloloko na naman si Marco. Mukhang pag pinagkakaisahan na naman. Gantong-ganto rin yung naranasan ko, naririnig ko mga salita mula nung kami elementary pa. Hayaan mo, pagtatanggol kita Mark sa ngayon. Hindi naman sa nangangailam ako, pero pakinig ko kasi na pinaparinggan yung si Mark kanina. Alam ko na nahihirapan siya sa math, pero ang laki kasi ng problema nito. Simula pa lang kasi pagkabata nito ay kilala ko na siya. Pero sana alam niyo na meron siyang sakit na dyscalculia, na nahihirapan siya sa pag-reason out ng mga mathematical problem. Kaya siguro nalelep out siya sa topic, nalelep out siya sa klase. Pero sana instead na pababain natin yung confidence niya, dapat tinutulungan natin siya. Muna kasi kampihan yan. Mamaya mahawa ka pa dyan. Ha? Dyscalculia? Ano yan, sipon? Diyos ko naman, times lang? Alam nyo, huwag nyo kaming daanan sa sakit-sakit na yan. Pinarting sipon lang ata yan eh. Sakit-sakit? Yung score ni Barsoto na 0, parang talong. Inaraw-araw na eh. Kita mo ka? Ganyan. Lagi naman. Palusot pa eh, palusot lang. Alam mo Mark, alam ko masakit lahat na narinig mo mula sa kanila, pero instead na masaktan ka, isipin mo na lang na may pag-asa pa para mabago natin yung sakit mo. Hayaan mo, gagawa na lang natin ng paraan. Tutulungan na lamang kita, tuturuan kita. Para kahit papaano, may matutunan ka naman o makapalo ka sa topic o sa klase. Salamat, Edward. Mark, madali lang naman ang math. Mahirap lang siya kasi maraming step. Pero mapapadali naman natin yan gaya nito. Ito, 6 times 3. Ito, di ba nasa parenthesis yung 6 times 3? Tapos meron pang kasunod na equation na plus 7. Sa ganito, pwede nating i-apply at gamitin yung method na PEMDAS. Na kung saan, uunahin nating pakialman yung nasa loob ng parenthesis. Gaya nito, 6 times 3. So, bibilang tayo ng 6 na beses na merong panimulang 3. Diba? 3. Pag nag-add ulit tayo ng 3, magiging 9. Tapos plus 3, magiging 12. Tapos, plus 3 pa, magiging 15. Tapos, kapag dinagdagan natin ng huling 3, magiging 18. So, ang sagot dito sa 6 times 3 ay 18. Tapos, nakuha na natin yung nasa parenthesis. Ngayon naman, yung kasunod na equation na papakalma natin. Yung 7, i-add natin din sa 18. So, 18 plus 7, ganito lang. Sulat mo lang muna yung 18, tapos plus 7. Tapos, pag-a-add lang natin, 8 plus 7, di ba kapag 7 plus 7 is 14. So, since 8 naman yung nandun sa kabila, mag-a-add tayo ng 1 sa 14. So, 8 plus 7 equals 15. Tapos, since may nasa taas nung 1, 1 plus 1 equals 2. So, 6 times 3 plus 7 equals 25. Ganun lang kadali. Medyo mahirap lang siya kung iisipin mo kasi marami siyang step. Pero, kung susundin mo lang lahat ng sinabi ko sa'yo, magigets mo naman siya. So, din is 7 times 4 plus 24. Sabi ni Edward, unahin daw muna yung may parenthesis. So, 4 na 7. 1, 2, 3, 4. 7 plus 7, 14. Plus 7, 21. Plus 7, 28. So, ayun ang sagot din eh. 28. Ngayon, may kasama pang 24. So, 28 plus 24, 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12.
Tapos carry 1. 2 plus 2, 2, 3, 4. Plus 1, 5. 52. Okay, nakuha ko na. Sagot. Ang galing mo na, Mark. Ikaw nag-compute nito? Oo. Sabi ko sa'yo basta sundin mo lang lahat ng tinuro ko sa'yo. Matututo ka na matututo. Salamat, Edward, ha? Hindi mo lang ako tinuruan mag-compute. Tinuruan mo pa ako kung paano magmahal.